Ito, binigyan natin to ng reaction video kahapon, mga tol. Umiiyak ang China rito at nagbababala pa, di ba? Di ba? Handa raw silang gumawa ng aksyon na hindi kakayanin ng Pilipinas, mga tol. Ito, pag-usapan natin, barkong made in China palulubugin ng Pilipinas at US forces sa balikatan exercises. Beijing umalma, mga tol. Diba? Nagkataon lang naman talaga na made in China yung barko. Isa pa, hindi naman na ginagamit yan, matanda na. So anong gagawin dyan? Anong gagawin ng Pilipinas dyan? Di para pakinabangan na lang, gagamitin na lang sa exercises. Kaso etong China, mga tol, tamang hinala. So eto, panoorin natin to mula sa UNTV News. Don't put any meaning to that. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. Diba? Ito, hindi naman na China may-ari nito eh. Though made in China to, mga tol. Diba? Though made in China to, pero hindi na sila may-ari niyan. Sa Pilipinas na yan eh. Under ng Pilipinas government na yan eh. Dapat nga wala na silang pakialam dyan. Pero magtataka pa ba tayo, mga tol? Lahat na lang pinapakialaman ng China. Pati nga yung pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa, pinapakialaman nila at inaalmahan nila. Pag nakikipag-usap ang Pilipinas sa mga ibang bansa tulad ng halimbawa Australia, United States, Japan at kahit na ano pang mga bansa, India, di ba inaalmahan din nila yon, mga tol? At lagi silang nagsasabi na gumagawa na naman daw ang Pilipinas ng pagpapalala ng tensyon, pagpapapasok natin dito ng mga foreign country. Lahat inaalmahan nila, mga tol, na parang ang lumalabas sila may-ari sa atin eh, di ba? So etong desisyon ng gobyerno para naman dito sa isang barkong luma na made in China at hindi na rin naman pang worth it pang ayusin dahil nga ang mahal na ata o talagang wala na mga pyesa para dito, di gamitin na lang sa exercises, di ba? Tulad nga na sinabi ko sa nakaraang reaction dito, mga tol, bakit ang US? Hindi naman sila nagalit nung isinadsad ni ERAP yung barkong binigay nila sa Pilipinas, yung BRP Sierra Madre. Diba? Ando doon, nabubulok na. Oh, nabubulok na doon sa Ayungin Shoal. Oh. Nagkataon lamang at hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan ang nalalapit na sinking exercise na isasagawa sa karagatang malapit sa Ilocos Norte. Ay, kaso nga ang China, madumi utak niyan eh. Lahat na lang inaalmahan niyan, mga tol eh. Natataka pa ba tayo dyan? Bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon, ang napili kasing barko na panubugin ay ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya, ang kaisa-isang Navy vessel na gawa sa China. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr., matagal at luma na ang naturang barko. See? The vessel Matagal at luma na. Ano pang gagawin ng Pilipinas dyan? Isadsad na lang din, gawing outpost. Yun ba gustong gawin ng China? Adasi Jr., matagal at luma na ang naturang barko. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. Hindi naman direktang Ano mang attachment doon? For example, made in China nga doon. Doesn't matter na nga daw, di ba? Nagkataon lang talaga. Total, matagal na naman siyang barko ng Pilipinas. Hindi na ginagamit. Nakatambak na lang. Di ba? Kaysa naman mabulok na lang dyan. Kasi hindi na talaga aayusin yan, mga tol. Hindi na aayusin. Kailangan na mag-upgrade. Kailangan na. Yung ibang mga bansa nga kapag halimbawa, yung mga barko nila, decommissioned na, napalitan na yung mga pinaglumaan nila. Sila mismo nagpapalubog sa sarili nilang barko eh. Ginagawa nila sa mga sinking exercises nila. So masyado namang madrama China rito, mga tol. Barko lang yan, hoy! namin ng Navy na gawa sa China ang barko na halos nasa 50 taon na ang edad. Pero mo 50 years old na. 50 years old na yan eh. Ito ay barko para sa Philippine National Oil Company na kalaunan ay ibinigay nila sa Philippine Navy. Ngunit hindi rin ito nagtagal sa serbisyo dahil marami ng mechanical problems. Oh. This is an old tanker. We commissioned it in the Navy several years ago for to support the conduct of our naval operations. Yes, it's an old tanker, but because we can no longer, we found it appropriate to decommission it, so as not to incur so much expenses on repair and maintenance. Oh, di ba? And we reserved it for exercises such as balikatan,
so we can have a target for our firing. So hindi talaga siya made as a warship, mga tol. So dati siyang tanker na ibinigay, oil tanker na ibinigay na sa Navy para magamit. Kaso nga, hindi rin masyado nagtagal sa serbisyo dahil marami ng mechanical issues. Siguro dumagdag na rin dun yung pagiging made in China niya, mga tol. Diba? Kung Japan made yan, matibay sana yan. Pero wala eh. Ano pang gagawin ng Pilipinas dyan? Masyado na magastos kung i-repair at i-maintenance pa yan. Eh di bumili na lang ng mas bagong barko, diba? Yung tipong tumutugma naman sa makabagong panahon natin ngayon. Kasi 50 years old na yon, mga tol. Diba? 1980, basta mga nasa ganong taon, 1970, 76, mga ganyan. O di ba? Ano gagawin pa ng diyan ng Philippine Navy? O ito, na-reserve na lang nila para sa mga ganitong exercises. Pero ang China, nauna nang inalmahan ng planong ito ng Pilipinas at US. Yak. Sa isang pahayagan na Global Times, sinabi nito na hindi dapat masyadong excited ang Pilipinas sa pagpapalubog ng barko dahil hindi nito kayang gawin sa totoong barko ng China. Oh. Mayroon din daw hangganan ang pasensya ng China at Ito yung babala nila, mga tol eh. Nung nakakainis pakinggan, sa totoo lang. Ito, sa mga hindi pa nakapanood, ito, pakinggan natin yung babala nila. barko ng China. Mayroon din daw hangganan ang pasensya ng China at kapag nasagad ito at mailagay sa red line ang kapayapaan at stability sa South China Sea dahil sa Pilipinas at puwersang galing sa labas ay mapipilitang gumawa ng hakbang ang China na siguradong hindi kakayanin ng Pilipinas. Kala mo talaga kaya-kaya nila. Kala mo talaga kayang-kaya nila. Alam mo tol, kung isa kang tao tapos bigla ka na lang matatakot sa mga ganong klaseng babala, mga tol, o kaya ganong klaseng mga babala ng mga bansang kunya-kunyarian lang naman ng tapang, di ba? Matatakot ka talaga. Yun ang naging problema nung nakaraang administrasyon, mga tol. Bumigay agad sila dun sa trouble ni Xi Jinping, mga tol. Wala naman yan mga tol. Sa totoo lang kung titignan mo yung mga galawan nila, wala talaga sila. Wala talaga sila. Mas nakakatakot pa nga kung ang US ang magbababala Pag nagbigay ng ultimatum yan, 24 hours to 48 hours, mga ganyan. Kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan nila, may airstrike agad sa'yo Dito sa China, wala. 70 years na nilang binibigyan ng babalaan Taiwan hanggang ngayon, di nila magalaw-galaw, mga tol. At ano pinanghahawakan nilang katarungan, di ba? Unang-una, labag sa international law, yung pamamalagi nila sa loob ng West Philippine Sea. Hindi sila kinikilala ng buong mundo doon sa kanilang 9-dash line. Walang sumusuporta sa kanila. Tapos magsisimula sila ng gera dahil sa pagiging ganid nila. Talagang makakalaban nila buong planeta. Dulo, mabubura sila sa mapa pag nagkataon. Samantala, hindi naman papuputukin ang mid-range capability missile system na dinala ng US bilang bahagi ng Salaknib 2024 at Dito nga lang, nabahala na sila Balikatan. May kakayahan ito na tamaan ng target sa layong 1,000 kilometro at maaaring magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. This particular capability is for us to learn on how this kind of assets will particularly benefit on its speedy mobilization if needed. Ryan Lacanlale, Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito, mga tol? Dito sa pagre-react ng China dahil palulubungin nga yung made in China na barko ng dating barko ng Pilipinas, mga tol, na ngayon na hindi na ginagamit, hindi na rin maintenance dahil minimaintain na dahil nga magastos lang to dahil 50 years old na naman tong barkong to At isa pa, hindi na sila may-ari niyan, mga tol. Hindi China may-ari niyan, di ba? Matagal nang napasakamayan ng Pilipinas at nagkataon talaga made in China sila, mga tol. Made in China itong barkong to. So hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.